Dinarayo ngayon ng mga deboto sa isang simbahan sa Maynila ang iba't ibang relic. Kabilang dyan ang replika ng Shroud of Turin o ang telang pinambalot di umano sa labi ni Jesucristo matapos siyang mamatay sa krus. Ilang kwento ng milagro na raw ang naire-report sa Vatican mula sa pag-iikot ng mga relic at replika sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Narito po ang report. Bahagi na ng tradisyon ng mga Katolikong Pilipino tuwing Semana Santa ang pagsali sa mga pabasa, pagdarasal ng Stations of the Cross, pagbibisita iglesia at pangungumpisal. Ang ilan naman sinasamantala ang pagkakataon para bumisita sa mga simbahan kung saan matatagpuan ang mga relic ng Poong Jesus pati ng mga santo. Gaya rito sa Our Lady of Lourdes sa Retiro sa Maynila na patuloy na dinaragsa ng mga deboto para personal na makita at magbigay galang sa mga relic ng mga banal. Taimtim silang nananalangin sa replika ng Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin, ang telang pinaniniwala ang pinambalot sa labi ni Jesucristo matapos siyang ipako sa krus. At hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa rin kung tunay ba ito o hindi. Pero para sa mga mananampalataya, hindi kailangan ng paliwanag. Ano yung nararamdaman mo kanina kapag hinahawakan mo? Love, para kay Jesus. Real face or image na nakatago dun sa cloth, no? Sabi nga po nila, that's the gift of the Lord, no? To show us His face, no? Even after 2,000 years. This is how it was done, no? Nirap siya dun sa, sa tela. Ang Shroud of Turin ay bahagi ng grupo ng religious replica at mga relic na iniikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama rito ang buto ng mga santo gaya ng kay Santa Filomena at ang Arma Christi na pinaglagyan ng mga pinaniniwalaang parte ng pako at kahoy ng krus ni Jesucristo. Ang mga relic ay mga bahagi ng katawan o mga naiwang gamit ng isang banal na nagsisilbing koneksyon ng mga deboto kay Kristo at sa mga santo. Napakahalaga na hindi abstract yung faith. Naghahanap siya ng hahawakan, makikita, maamoy at maaalala. So ang mga bagay nito ay nagpapaalala at nagbibigay kaugnayan sa atin sa isang bagay na banal. Paraan din daw ito para maalala at isabuhay ang magandang halimbawa ng mga banal. Kwento ni Brother Lynch Flores, Assistant Coordinator ng Work of the Saints na nangangasiwa sa mga ito, marami ng kwento ng milagro o grasya ang nai-report nila sa Vatican sa 3 taon nilang pag-iikot dito ng mga replica at relic. Meron po kami reported miracle na mga cures, mga gumaling sa may karamdaman, katulad po nung isang meron pong sakit na cancer. At yung pong isang taga Batangas naman, for the longest time hindi sila magkaroon ng baby. Mismong siya raw naniniwalang pinaghimalaan din matapos ilang buwang maparalyze ang leeg habang nag-aaral ng pagpapari. 8 doktor pa raw ang tumingin sa kanya at lahat ng klaseng therapy na ang pinagdaanan niya. Matapos daw ang 9 na araw na pananalangin kay Santa Filomena, gumaling ang kanyang leeg. Napakarami ko pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Talagang hindi na mabilang yung mga ipinagkaloob niya sa aking biyaya.